Sa makatwid, mga mahal na kaibigan, ang mga taong hindi parurusahan sa araw ng paghuhukom o ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo. Malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng iglesia ni Kristo at ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang wag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isa na namang episode ng Factbusters PH. Babasahin po natin ang isang talata sa Biblia, unang Timoteo 2:3-4. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Lahat po ng tao ay nais iligtas ng ating Panginoong Diyos ayon po sa unang Timoteo 2:3-4. Pero meron po akong nabasa nung nakaraan. Ito pong nasa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo 1914. Ito, babasahin po natin itong nasa page 2 ng March 2017 issue. Ganito po ang ating mababasa sa article na may pamagat na Pope Francis says atheists can do good and go to heaven too. Isa pong random notes na article ng Pasugo Magazine. Ito po ang ating mababasa at itong nasabing article ay kinuha nila sa Catholic Online. Pero bago nung article na yun, meron po silang remark. Ganito po ang mababasa. An atheist is a person who denies or does not believe in the existence of God. King David says of such people, godless fools say in their hearts, there is no God. They are corrupt. They do disgusting things. There is no one who does good things. Psalms chapter 14 verse 1 of God's Word. The Catholic Pope, however, takes an exception to what King David said and has come to the defense of the atheist. Nako, grabe. Parang pinapalabas nila na mali yung sinasabi ni Pope Francis at labag daw ito sa Biblia. Nako sige. Ayon kasi dito, sinabi daw ni Pope Francis na maaaring maligtas ang mga atheist at kinukontra po nila ito. Ngayon, heto, babasahin po natin ang portion ng article na kinuha po nila sa Catholic Online. Heto, babasahin po natin. Pope Francis has good news for atheists. Jesus died and was raised for them as well. His redemptive embrace was for all, not just a chosen few. The choice to accept its reach is our own. The Holy Father was not teaching anything new. In fact, this hope that all who do not yet know God are not only capable of doing good, but will progress toward that knowledge of God by doing good, is ancient. The Church wants all men and women to be saved. Yan po yung nakasulat. At dito po sa nasabing article, siguro di nila naintindihan itong nasa article ng Catholic Online na kanilang pong kinuha. Sabi kasi dito, His redemptive embrace was for all, not just a chosen few. The Church wants all men and women to be saved. Nasa Biblia naman ito yung the Church wants all women and men to be saved. Nasa Biblia, binasa na natin kanina, unang Timoteo
3 hanggang 4 na ibig po ng Diyos ang lahat na maligtas. Pero ayon dito, babasahin natin ulit, ano? His redemptive embrace was for all, not just a chosen few. Klaro po sa nakasulat na ito, His redemptive embrace. Ibig sabihin, hindi po tumutukoy ito sa salvation. Naku, grabe naman talaga itong mga gumagawa ng Pasugo Magazine. Ang sarap itapon ito sa basurahan. Ano? Nung nabasa ko ito, palpak talaga eh. Mga kababayan, redemption po ang gustong ipaiwating ni Pope Francis sa kanyang sinasabi at hindi po salvation. Nako ibig bang sabihin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ay hindi para sa lahat? Nako, mukhang mali ata itong mga gumagawa ng Pasugo Magazine. Eto. Ano? Paano basaan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Babasahin po natin sa Biblia. Hebreo 2:9, ganito po ang ating mababasa. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalwalatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Klarong-klaro naman, hindi naman para sa Iglesia ni Cristo. Maling-mali. Para sa lahat po ayon sa Biblia. Para sa lahat ng tao, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama na po yung mga atheist. Ako tama naman pala si Pope Francis sa kanyang mga sinasabi. Katunayan, yung famous Bible verse, itong Juan 3:16, babasahin ko po sa inyo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klaro-klaro po dito sa Juan 3:16. Umpisahan natin kung ano po yung tinutukoy na redemption. Dito po sa unang bahagi ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ay tumutukoy sa redemptive embrace na sinabi ni Pope Francis. Ito po yung redemption, mga kababayan. Ano ba yung response mo sa redemption? Ayon po sa Juan 3:16, sabi dito, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yan po yung response, mga kababayan. Ngayon, ano po bang mangyayari kung ito yung magiging response mo? Ipagpapatuloy natin dito sa Juan 3:16, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang eternal salvation. Napakaklaro naman po sa talatang ito. Ibig sabihin, yan po ang tunay na nangyari tungkol nga sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. May redemptive sacrifice, may redemptive embrace na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po, sa sinasabing ito ng Pasugo Magazine, mali daw si Pope Francis na maaaring maligtas ang mga atheist. Kaya, busted yan! Palpak! Nako, itapon na lang sa basura nitong Pasugo Magazine. Naku, grabe talaga. Heto ang susunod na tanong. Sino ba ang maliligtas ng tao ayon sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sisilipin po natin itong nakasulat sa ganun pa rin Pasugo Magazine na issue, itong nasa March 2017 issue. Medyo aabante nang tayo. Dito po sa page 33, meron pong article na may pamagat na ang pagpapakabanal na may kabuluhan na isinulat ni Glady Gadi. Babasahin po natin. Ito pong nasa article na ito. May prosesong ipinatutupad sa Iglesia ni Cristo na naaayon sa aral ng Biblia. Ang mga nasumpungang nabubuhay sa paglabag, kung matapos mapayuhan at ituwid, ay hindi pa rin nagbagong buhay, ay itinitiwalag sa Iglesia. Pagkatapos, nagbasa po ng unang Korinto 5:12 hanggang 13. Ang nasa labas ng Iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. Kaugnay nito, hindi maaaring imatwid ng tao na hindi na sila dapat umanib pa sa Iglesia ni Cristo dahil mas mabuting tao pa raw sila sa mga kakilalang kaanib nito. Hindi mababanal ang tao kung hiwalay sa Iglesia ni Cristo.
ang nasa loob naman ng iglesia, ngunit nabubuhay sa kasalanan, ay itinitiwalag kung hindi nagbagong buhay. Ang dating nasa loob na itiniwalag na at ang ayaw pumasok sa iglesia ni Kristo ay parehong nasa labas. Kaya, parehong parusahan ng Diyos. Grabe naman, napakalupit pala. Okay lang sana yung itinitiwalag sa loob ng iglesia. Okay naman tayo doon. Pero yung sinasabing, yung itiniwalag ng iglesia ni Kristo at yung nasa labas na ayaw pumasok sa kanilang reliyon, parurusahan daw yun ng Diyos lahat. Nako! Delikado naman itong aral na ito. Tandaan natin, Gusto ko lang silipin itong ginamit nilang talata, 1 Corintios 5:12 hanggang 13. Yung kanilang konklusyon, ganito. Ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. Nako, grabe. Actually, hindi lang po Pasugong Magazine ang nagsasabi nito kahit nga mga ministro mismo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ganun talaga yung kanilang paliwanag sa 1 Corinto 5:12 hanggang 13. Ito panoorin yung video na ito, yung sinasabi ni Bobby Fernandez sa kanyang programang Biblia ang Sasagot daw. Ito, pakinggan natin siya. Mga kapatid. Ano po ang pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa Roma 16:16, Biblia din po ang sasagot. Ganitong ating mababasa, mga mahal na kaibigan. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, malinaw po, iglesia ni Kristo. Sa makatwid, mga mahal na kaibigan, ang mga taong hindi parurusahan sa araw ng paghuhukom o ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo. Ano naman po ang tinitiyak ng mga apostol na mangyayari sa mga nasa labas ng tunay na iglesia ni Kristo? Ang Diyos po ang hahatol o hahatulan po sila ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa 1 Corinto 5:12 hanggang 13. For I have no obligation to judge those who are outside the church of Christ. Your duty is to judge those who are in it. God is the one who will judge those who are outside the church. The scriptures command us. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng iglesia ni Kristo. At ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang wag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat po nating tiyakin ay kabilang tayo sa mga taong kinaawaan ng Diyos na maliligtas. Nako, grabe naman, napakalupit mo naman, Mr. Bobby Fernandez. Nako, mga ministro talaga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Grabe talaga kayo. Ibig ba lang sabihin, kung nasa labas pala ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi pala maliligtas. Grabe, parang sila ata yung naghahatol, Hindi pala yung Diyos Grabe talaga. Base daw sa 1 Corinto 5:12 hanggang 13, hindi daw maliligtas ang nasa labas ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo ba itong pahayag na ito, mga kababayan? Sige nga, titingnan nga natin. Dito po sa 1 Corinto 5:12 hanggang 13, yung unang bahagi ng versikulo 13, ganito po ang ating mababasa. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Klaro naman po yung nakasulat. Bakit humuhusga itong si Bobby Fernandez na hindi raw maliligtas? Hindi nga pwedeng humusga Nako at saka sabi sa Biblia, ang Diyos po ang huhusga, ang hahatol sa labas. Yung mga hindi nananampalataya, ayon po sa talatang ito ng Biblia. Sa New International Version, God will judge those outside. Klarong-klaro po. Kaya base po sa nakasulat nito, hayaan dapat ng iglesia na husgahan ng Diyos
ang nasa labas ng iglesia. At dapat po, tayong nasa loob ng iglesia, hindi po tayo hahatol na basta-basta. Ano? Mali po yan, mga kapatid. Dito kasi sa sinasabi ni Mr. Bobby Fernandez daw, ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo. Tanong, sila nga ba talaga ang tunay na iglesia ni Kristo na nasa Biblia? Simple lang ang sagot. Sabi nga nila, suriin yung aral ng maigi. Diba ganun yun? Basahin natin. Ano bang aral ng iglesia ni Kristo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Simple lang. Ganito po ang ating mababasa sa Pasugo Magazine, January 1964, page 13, na isinulat ni Emiliano Agustin. Simple po, ganito ang kanilang sinabi. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Ayon po sa kanila, si Kristo ay tao at hindi maaaring naging Diyos. Ayon po sa Iglesia ni Kristo. Natatag ni Manalo. Tanong, ang maniniwala ba ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na ito ay siyang maniniwala ng tunay na Iglesia ni Kristo ayon sa Biblia na sinasabi ni Mr. Bobby Fernandez, yung mga taong maliligtas daw na nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? O kung ikaw ay Iglesia ni Kristo member, panoorin mo yung susunod nating babasahin. Ano? Pabalikan po natin yung talata 1 Corinto 5, 12 hanggang 13. Sabi dito, ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ang Diyos yung hahatol sa kanila. Ito po yung tanong, napakagandang tanong. Sinong Diyos ba ang tinutukoy sa talatang ito? Tatanungin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Babasahin natin. Juan 5:22. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Klarong-klaro po sa talatang ito ng Biblia, ang anak po ang hahatol, hindi po yung Diyos Ama. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi pala ang Diyos Ama ang hahatol, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin nito, yung Diyos na tinutukoy sa 1 Corinto 5, 12 hanggang 13. Sino ba yung hahatol, yung huhusga sa labas ng iglesia? Hindi po ang Diyos Ama, ayon po sa Juan 5:22, kundi ang anak, si Kristo. At ayon dito, Diyos po ang pagkatawag ni San Pablo. Kaya talagang huling-huling Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Palpak talaga yung kanilang doktrina. Katunayan, mga kababayan, habang nasa krus ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon na siya ng paghatol sa isa pong makasalanan. Babasahin po natin itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 23:43. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa yung kriminal na kasama ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay ipinako sa krus, kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, ligtas po. Titignan ninyo, yung kriminal na sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo, nasa loob ba yun ng iglesia? Naku, hindi po Nasa labas pa rin siya ng iglesia. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, na ayon po sa 1 Corinto 5:12 hanggang 13, ay Diyos, na ayon naman sa Juan 5:22, na hahatol ang ating Panginoong Jesucristo, at hindi po ang Diyos Ama yung hahatol sa mga tao. Hinatulan po ng ating Panginoong Jesucristo ang kriminal na nasa labas pa ng iglesia. Paano ngayon yan? Nako, palpak na unawa sa Biblia itong doktrina talaga ng Iglesia ni Kristo. Kaya sila po talaga, itong Iglesia ni Kristo na
na itinatak ni Felix Manalo, tunay na huwad na iglesia. Kaya nga hindi po nakapatataka ang ating Panginoong Jesucristo may babala po sa mga nangangaral ng mga ganitong palpak na aral Ganito, babasahin natin. Mateo 7, 22 at 23. Ganito po ang ating mababasa. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, ito talagang mga palpak ng nawa ng mga ministro na nagsulat ng Pasugo Magazine na ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. At sinasabi ni Bobby Fernandez, Mga mahal na kaibigan, malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng Iglesia ni Cristo. At ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang wag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat po nating tiyakin ay kabilang tayo sa mga taong kinaawaan ng Diyos na maliligtas. busted! Yan! Palpak! Nako! Napakapalpak na aral yan. Mga kababayan, hindi po yan ayon sa Biblia. Kaya nga, napatunayan natin, hindi po sila ang tunay na iglesia ni Cristo ayon sa Biblia. Ano po masasabi ninyo sa napakalupit na doktrina ng ito ng iglesia ni Manalo? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, is-smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I